Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Senator Pia Cayetano ginamit ang pahayag ni Erwin Tulfo sa pagtatanong kung ano ang maituturing na grave threat. Ikinumpara ni Senator Pia Cayetano sa impeachment trial ang naging pahayag noon ni Senator Erwin Tulfo upang linawin kung ano ang maaring maituturing na grave threat sa ilalim ng batas. Sa pagdinig, nagbigay si Cayetano ng isang hypothetical na halimbawa batay sa naging babala noon ni Tulfo sa gitna ng alitan sa Blue Ribbon Committee. Ito ang statement ni Senator Pia. My fourth example is a senator. Pag sinabi niyang kukwelyuhan kita, bibit-bitin kita, palalayasin kita, is that a grave threat? Wala na. Naging pulutan si Erwin Tulfo. Dagdag pa niya, I'll add some details. If that is supposedly addressed to another senator and she's a female senator like me, kahit na isa po akong kilalang runner, marathoner, and a non-violent person, is that a grave threat? Ang halimbawa ay tumutukoy sa naging pahayag noon ni Tulfo laban sa mga senador na nagsasagawa ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon. Ayon kay Tulfo noon, ito ang pahayag ni Tulfo, hindi ako papayag na maghiring-hiring kayo dyan. I will have you arrested. Kung hindi, papahuli. Kung ayaw ng usaa, bibit-bitin kita. Kukwelyuhan kita. Papalayasin kita dyan sa floor na yan. Yan yung mga outburst of emotion ni Erwin Tulfo noon na ultimately humingi siya ng apology. Kasi pinotakti siya ng batikos. Kasi ang mga pinapatamaan niya Senator Pia, babae. Senator Marcoleta, senior citizen, 72 years old. Kukil yun, bibit-bitin. Nang nag-react si Robin Padilla na, Bossing, ako na lang ang unahin mo na kwilyuhan at bit-bitin. Tignan natin kung anong mangyayari sa'yo. Wala. Nasupal pala. Tumahimik siya nung hinamon siya ni Senator Robin. Wag yung senior citizen. Wag yung babae ang kwilyo. Ako po sir, ang unahin mong kwilyuhan, bit-bitin. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo, hinayupak ka. Hinayupak ka, wala. Natamimi si Erwin Tulfo. Ultimately, humingi siya ng public apology. So, ano yun? Basa tayo sa mga comments. Tinamaan ng magaling, sabi ni Phillips. Na-back to you kaagad si Erwin. Sapol sa ulo. Erwin, oplok, sagot. Palag. Sana sinubukan niyang gawin yung sinasabi. Aray ko po, pakak ng magaling. Sapol na sapol. Ito talaga ang grave threat. Ito yung solid quote na 4K with apologize pa. Pumatsyag ka, Topol. Sapol na sapol ka ni Pia. Ang galing ng pagkasapol, bullseye. Grave threat na daw yun. Nasaan yung, ang hinahanap ngayon is, nasaan yung assassin? Nagtanong makikita mo talaga ang inclination ng mga senator judges. Senator Risa, sabi niya. Nagtanong din si Senator Risa. Kailangan pa bang mapatunayan na may nakontratang assassin ni BP Sara para ma-consider na grave threats ang kanyang pahayag? Ang sagot ni Lotop, hindi na kailangan po, Your Honor.
Ano ba? Ano nga eh? Ang issue dito is kung may assassin ba o wala. Ay sabi ng testigo, Attorney Lotok, na naniniwala kami na nangontrata si VP Sara ng assassin, hitman, kailang wala akong personal knowledge tungkol sa bagay na yan. Ah, di ba anong klaseng witness ka? Dapat patunayan ninyo na mayroon talagang nakontratang assassin. Otherwise, ang bagsak niyan is conditional threat. Ano yung conditional threat? Hindi yan punishable sa batas. Ang punishable sa batas yung threat with a condition. Example, kung hindi kayo magbibigay ng ransom bukas ng umaga, papatayin namin ang inyong kamag-anak na hawak namin ngayon. Yun, ang threat na may kondisyon, dapat magbigay ng ransom. Itong kay BP Sara is, kung mamamatay ako, mayroon na akong nakontak na hitman na papatay sa kanya. That's a conditional threat. Parang parehas lang din kay President Trump sa US. Nagbitaw siya ngayon ng payag. Kung ma-assassinate ako ng Iran, if they succeeded in assassinating me, bombahin nyo na lahat ang Iran. Yun. Ano yun? Grave threat na ba yun? Kaya, again, sapul na sapul si Erwin Tulfo sa birada ni Senator Pia. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay sa Tagaan na mo. So mauna ni ang itsura sa iyang atop sa natabangan og yero. Karaan na gid kaayo ang mga yero og mga dagko na gid ang buslot pod. Ay maning ang diri dapit ipang sapahan og habol. Mga karton. Isapahan lang daw ang mga habol. Mo na gid ni mga tarpaulin lang gani ang upan. Ang banan lang og mga kahoy. So muna gid ni ang ilang pagpuyo. So mo na ning ang yero nga among ginahatag nga ipuli sa ilang atop karon nga katong ilang atop nga buslot na. So mapulihan na gyud karon kay mo na ni ang yero nga ihatag itabang sa ilaha. So ang gawas nga bahin mo na ni ang itsura sa ilang balay oh. Gaplin nira. Marvin. Oo, hari kay og karon human na gyud sa pag-atop ang among tabang nga yero. So nindot na gyud nga tan-awon. Na ang akat Ginoo na upulihan sa kadugayon on ha na kuan ni sa amat Ginoo nga dili na gyud kumuulanan. Oh, so pila na to ka tuig ante imong balay? Naka
tuig. Unom na katuig. Oo. So aya pa gid ang tinapulihan. Ay, napulihan. Oo, so salamat. Salamat sa naghatag. Oo, salamat.